Magandang gabi sa inyong lahat. Naniniwala ba kayo sa aswang? Kasi ako noon hindi talaga. Pero hindi ko akalain na mararanasan ko ito mismo sa lugar ng matalik kong kaibigan. Hindi ko talaga alam kung bakit ko pa tinanggap ang imbitasyong yon. Siguro dahil matagal ko nang hindi nakikita si Ella, high school friend. Matagal na rin kaming di nagkakausap. Bigla siyang nag-message out of nowhere. Ang sabi niya, "Press tara sa amin. Gusto kong ipasyal ka sa baryo namin. Tahimik dito, makaka-relax ka." Sinabi kong baka hindi ako makapunta. Pero ilang araw pa lang, sunod-sunod ang problema sa work. Burnout, pagod. Kaya nung nag-day off ako, hindi na ako nagdalawang isip. Sumakay ako ng bus pa south, tapos tricycle, tapos padjak. Parang wala na sa mapa yung lugar. Pero sa wakas, nakarating ako, San Lucia, sabi nung matandang padjak driver. Luma na tong baryo pero maganda dito. Tahimik, mababait ang tao. Basta, huwag ka lang lalabas pagdating gabi. Tumingin ako sa kanya. Bakit po? Ngumiti siya. Baka kasi hindi ka na makabalik. Akala ko nagbibiro lang siya. Natawa pa ako, pero hindi siya tumawa pabalik. Pagdating sa mismong baryo, parang bumalik ang mundo sa 1980s. Walang signal, walang poste ng ilaw. Ang mga bahay, puro kahoy. May amoy na pinaghalong lupa, alikabok at baging. Nakatayo sa may puno si Ella kumakaway. Uy, ikaw nga. Grabe ang tagal natin di nagkita. Nilapitan ko siya at niyakap. Seryoso to? Dito ka nakatira? Tumawa siya. Oh, sanay na ako sa ganito. Simula nang bumalik kami ng nanay ko rito, parang hindi ko na gustong umalis. May kasama siyang babae, matangkad, maputi. Tapos sobrang itim, ng buhok niya na parang basa. Siya nga pala si Aling Sela. Parang alalay na rin namin dito. Lahat ng bisita siya ang nag-aasikaso. Tumango lang si Aling Sela, hindi ngumiti. Tahimik lang siyang nakatitig sa akin. Ang lamig ng mata niya, parang hindi niya ako bisita. Parang sinusukat niya ako. Habang naglalakad kami papunta sa bahay nila Ella, ramdam ko agad na parang pinagmamasdan kami. Sa bawat daanan namin, may bukas na bintana. May mga matatandang nakaupo sa balkonahe. Tahimik lang, walang kibo. Pero lahat nakatingin. Bakit parang ang tahimik? Tanong ko kay Ella. Sanay lang sila sa mga bago. Konti lang kasi ang dumadayo rito. Matagal ka na ba dito nakatira? Mga 5 taon na rin. Simula nang namatay si Papa, umuwi na kami dito ni Mama. Tapos, hindi na niya tinuloy. Tumingin lang siya sa lupa. Pagdating sa bahay nila, napansin ko agad. Luma na yung bahay pero alaga, malinis. May amoy ng insenso sa hangin. Tapos bigla akong may napansing gumalaw sa may pintanan ng katabing bahay. Isang bata, maputla. Tapos mabilis siyang nawala. Ella, may bata pa dyan sa kabilang bahay. Napalingon siya, tumahimik. Wala na dapat. Matagal nang walang nakatira diyan. Pumasok kami sa bahay nila. Pinaupo nila ako sa isang kahoy na sofa. May tinapay at salabat. Sa kusina may isang babaeng nagluluto. Yun pala si nanay niya, si Aling Marita. Mahinin, tahimik. Pero may parang bigat sa presensya niya. Salamat po sa paanyaya, sabi ko habang kinukuha yung tasa. Ngumiti siya ng kaunti. Ang mga bisita rito hindi madalas. Pero kung napapadpad, may dahilan. Nagkatinginan kami ni Ella. Napansin ko na parang hindi siya natuwa sa sinabi ng nanay niya. Pagkatapos naming kumain, inalok ako ni Ella na magpahinga sa guest room nila sa itaas. Inakyat ko ang hagdan. Sumasayad ang kahoy sa bawat apak. Pagpasok ko sa kwarto malamig. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil parang walang pumasok dito ng ilang taon. Habang nag-aayos ako ng gamit, napatingin ako sa salamin. Sa likod ko, may siluetang dumaan. Mabilis, napatigil ako. Ella, sigaw ko. Walang sumagot. Pagkasigaw ko ng pangalan ni Ella, biglang sumilip siya mula sa ibaba ng hagdan. Bakit? May nakita ako sa salamin. Parang may dumaan sa likod ko.
Tumawa siya ng mahina. Baka anino lang. Madalas ganyan dito. Mabilis ang araw. Mabilis din ang dilim. Tumango ako kahit hindi ako sigurado. Pero nung isinara ko ang pinto ng kwarto, hindi na ako mapakali. Para bang ang mga mata ko kusang lumilipad sa bawat sulok ng kwarto. May kung anong pakiramdam na may ibang presensya sa paligid. Pero hindi mo makita. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, hindi pa rin ako makatulog. Tahimik ang buong bahay. Wala kang maririnig kundi langit-ngit ng kahoy. Pero pagkatapos ng ilang minuto, tok tok tok, may mahinang tunog mula sa bubong. Hindi malakas, pero regular. Para bang may naglalakad. Tumayo ako, lumapit sa bintana. Nakita kong madilim na ang labas. Walang ilaw sa buong baryo. Tanging sinag lang ng buwan ang nagbibigay ng konting liwanag. Sa kabila ng bahay, may gumalaw. Hindi ko maninag kung tao ba o hayop, pero mababa ang katawan. Matulin. Gumapang. Bumalik ako sa kama. Kinuha ko ang phone ko kahit wala namang signal. Bigla akong nakarinig ng pagkaluskos malapit sa bintana. Tok, tok, tok. Hindi na sa bubong. Sa mismong dingding na ng kwarto. Tapos, may nagsalita. Hindi ka taga rito. Boses ng babae. Pero hindi galing sa loob. Hindi rin galing sa labas. Parang nasa pagitan. Napaatras ako. Niyakap ko ang sarili ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makakilos. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Ella, hawak ang flashlight. Okay ka lang? Tumango ako. Hindi ko na naikwento agad yung narinig ko. Hindi ako sanay sa katahimikan. Palusot ko. Masasanay ka rin, sagot niya. Kapag matagal ka na rito, masasanay ka rin sa mga tunog. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit kulang sa tulog. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa lamig ng kwarto. Pagbaba ko, nakita ko si Ella sa may kusina nagkakape. Uy, sabi niya, maaga kang gising. Di ka ba nakatulog? Umupo ako. May narinig kasi akong, parang may tumapak sa bubong. Tapos parang may bumulong. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa bintana. Sanay ka rin, ulit niya. Pero ngayon parang may bigat na sa tono. Habang nagkakape kami, may dumaan sa labas ng bahay. Isang lalaking matanda. Marahan ang lakad. Medyo kupa. Nakaitim na damit. Huminto siya saglit sa harapan ng bahay. Tumingin sa akin. Sino siya? Tanong ko. Si Lolo Isko. Isa siya sa mga unang taga rito. Madalang na siyang magsalita. Paglingon ko ulit sa labas, wala na siya. Pagkatapos kumain, niyaya ako ni Ella na mag-ikot. Pinakilala niya ako sa ilang kapitbahay. Tahimik ang mga tao. Magalang pero parang may binabantayan. Tapos napadpad kami sa maliit na tindahan sa gilid ng baryo. May isang babaeng tindera ron, si Aling Hilda. Mataba, kulubot ang balat, pero matalim ang tingin. Ikaw pala yung bisita, sabi niya habang nilalagay ang candy sa supot. Opo, kaibigan po ako ni Ella. Tumango lang siya. Ilang taon na kayo magkakilala? Simula high school ba? Ngayon lang kami ulit nagkita. Sana lang magtagal ka ng buhay. Natawa ako, akala ko biro. Pero hindi siya tumawa. Tapos tumalikod siya na parang tapos na ang usapan. Habang palayo kami ni Ella, tinanong ko siya. Bakit parang lahat ng tao dito ang weird makipag-usap? Basta wag kang masyadong nagtatanong, sagot niya. May mga bagay na mas okay nang hindi mo alam. Napahinto ako. Ella, anong meron dito? Tumigil din siya sa paglalakad. Tumingin sa akin. Pag dumating ang gabing walang buwan, saka mo maintindihan. Pagdating ng hapon, bumigat ang hangin. Parang may bagyong paparating kahit walang ulap na gumagalaw. Tahimik pa rin ang paligid, pero may kakaibang tunog sa hangin. Hindi na kuliglig. Parang huni ng hayop na hindi ko maipaliwanag. Habang naghahanda kami ng hapunan, napansin kong nagsisimula nang magtakip ang mga bintana ng mga kapitbahay. Isa-isa nilang isinara ang mga kurtina. Isinala ang mga pinto. Tapos may isa akong nakita na hindi ko makakalimutan. Sa dulo ng kalsada may matandang lalaki. Dala niya ang isang sakong itim. May hinila siya palabas mula roon. Mukhang katawan. Maliit. Parang hayop. Pero may damit. Ella, sabi ko, anong ginagawa ng matanda sa kalsada? Sumilip siya saglit.
Tapos sinara agad ang bintana. Huwag mo nang tingnan. Pag wala ang buwan, may mga alituntunin dito. Basta huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Hindi ako nakapagsalita nang tumambad ang dilim. Saka ko lang napansin. Wala talagang buwan. Kahit anong tingin ko sa langit, purong itim lang. Walang bituin. Walang anino. Parang pinatay ng langit ang ilaw. Kinain namin ng hapunan ng tahimik. Maya-maya may narinig kaming kaluskos sa bubong. Tok, tok, tok. Aso lang yan, sabi ni Ella. Pero ilang segundo lang, may kaluskos na sa likod ng bahay. Tapos sunod-sunod ang mga tunog sa paligid. Parang may umaaligid. Parang hindi lang isa, marami. Ella, anong meron? Kailangan kong sabihin sa'yo, hindi lahat ng taga rito ay tao. Pagkatapos naming kumain, dumiretso kami sa kwarto. Kahit anong pilit kong maging kalmado, ramdam ko yung pagbilis ng tibok ng puso ko. Parang sinisigawan ako ng utak ko na tumakbo. Pero saan naman ako pupunta? Humiga kami ni Ella sa magkabilang kama. Hawak niya ang flashlight. Ako naman, hawak ko pa rin yung maliit na kutsilyo na nakuha ko sa kusina. Hindi ko na siya tinanong kung bakit may mga kaluskos sa bubong. Hindi ko na rin binanggit yung itim na sako. Kasi ang totoo, natatakot na akong malaman ng sagot. Tug, tug, tug. Tumigil ang hangin. Napatayo si Ella. Pinatay niya ang ilaw. Huwag kang gagalaw, bulong niya. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ella, anong meron talaga sa baryong to? Hindi siya sumagot agad. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Dinikit ang tainga. Tapos tumingin sa akin. Narito na sila, sabi niya. Sino? Hindi ko na natapos ang tanong. May sumigaw mula sa kabilang bahay. Matinis. Parang batang babae na hinahataw. Tulungan niyo ko. Tumakbo ako papalapit sa pinto. Hawak ko pa rin ang kutsilyo. Pero hinawakan ako ni Ella. Hindi yan tao, sabi niya. Kapag binuksan mo, hindi ka na makakabalik. Napatingin ako sa kanya. Nanginginig ang kamay ko. Pero mas malakas ang loob ko kaysa takot. Bumunot ako at binuksan ang bintana kahit pinipigilan niya ako. Sa dilim ng kalsada, may nakita akong gumagapang. Maliit ang katawan pero mahaba ang mga braso. Walang damit. Maputla ang balat. Para siyang bata pero iba ang galaw. Tumingin siya diretso sa akin. Wala siyang mata. Pero alam kong nakikita niya ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig sa nilalang sa labas. Hindi ito gumagalaw ng mabilis. Dahan-dahan lang itong gumagapang. Pero ramdam mo yung bigat ng presensya nito. Parang dinudurog ang hangin. Nakaramdam ako ng hilo. Para bang inaapektuhan ang utak ko. Lumayo ka sa bintana, bulong ni Ella. Nanginginig ang boses niya. Hindi ka dapat nakatingin, pero hindi ako gumalaw. Tumingin ako sa kanya. Hindi takot ang nakita ko sa mukha niya, kundi galit. Ella, tanong ko, ano ka ba talaga? Hindi siya sumagot. Imbes, kinuha niya ang bag niya sa ilalim ng kama. Binuksan. At doon ko nakita isang bote ng langis na may itim na mancha sa loob at isang maliit na tuwalya na may bahid ng dugo. Anong ibig sabihin nito? Hindi ako isa sa kanila, sabi niya. Pero may dugo nila ako. Anak ako ng isang dating taga rito. Kaya nila akong amuyin. Kaya ko rin silang amuyin. Lumapit siya sa akin. Hindi ka nila atakihin hanggat kasama mo ako. Pero kapag nagkahiwalay tayo, ikaw na ang susunod. Biglang may malalakas na kalabog mula sa bubong. Sunod-sunod. Parang may gumagapang o tumatalon. Umalis na tayo dito, sabi ko. Pero hindi siya gumalaw. Hindi pa natin pwedeng iwan ang bahay na to. Hindi pa ngayong gabi. Tapos may isa pang sigaw mula sa labas. Mas malapit na. Mas matinis. Nakita ka na nila, sabi ni Ella. Hindi na ako sapat para iligtas ka. Hindi ko na kayang maghintay. Kinuha ko ang maliit na kutsilyo at lumapit sa pinto. Ella, dapat na tayong umalis. Sabi ko na nanginginig ang boses. Tumango siya, pero halatang may iniisip pa. Biglang may malakas na kaluskos mula sa bubong. Napalingon kami. Ang nilalang na gumagapang kanina ay sumulpot na sa bubong. Dumungaw sa bintana at tumingin sa amin gamit ang walang matang mukha. Tulad nila, bulong ni Ella. Sila ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng umalis dito. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata.
Biglang bumukas ang pinto. Maraming anino ang pumasok. Mga aswang, maraming aswang, lahat naglalaban. Hindi ko maintindihan kung sino ang kakampi ni Ella at kung sino ang kaaway. Sa gitna ng kaguluhan, hawak ni Ella ang bote ng langis. Pinagtaboy niya ang mga nilalang gamit ang apoy na mula dito. Pilit kong tinulungan siya gamit ang kutsilyo. Ngunit isang aswang ang nakatamaan sa akin. Dahil sa sakit nahulog ang kutsilyo ko. Akala ko tapos na ako. Pero sa huling sandali, may isang matandang babae ang dumating. Kumanta siya ng isang lumang awit. Biglang humina ang mga aswang. Nagliwanag ang paligid. Nawala ang mga nilalang. Nakita ko si Ella na huminga ng malalim. Tapos na, sabi niya. Ngunit ang baryo ay mananatiling lihim. At sino man ang makarating dito, kailangan maging handa. Salamat sa pakikinig dito sa Sindak FM. Hanggang sa muli, manatiling ligtas at maging mapagpantay.